Magandang umaga. Magandang gabi pa rin. Alas 11:24 ng gabi. Ang ating importanteng i-vlog sa ngayon, alam mo baka bukas, ano na bang araw bukas? May Huwebes na? Friday? Hindi, ngayon, mamaya, Friday. Magkasubukan mamaya ang Iglesia ni Cristo at si Boying Rimulya. Kasi sabi ni Boying Rimulya, isasampa na this week ang kaso na plunder laban kay Rimulya. No, isasampa na daw, magkasubukan. So, pero bago sa magkasubukan, mag-music muna tayo. Ito music natin. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang Yan, mga Rabi. nandyan. Romel Vincent. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang
Umpisa naman natin. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, one more song. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tataya para sa inang bayan. Toto Kausing, tirador. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Konbanwa! Mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tataya para sa inang bayan. Maya pabingi, Merle. Sige, tawagan mo ako. I-message mo ako mamaya. Bukas o mamaya. O sige, ito nga rin pag-usapan natin. Yung kabalin natin na si Marcoleta. Ang tanong, mapupusasan ba si Kabalen o hindi? So, ito po ay hindi ito usapin na pang Marcoleta lamang. Una, mataas pang boto ni Marcoleta nung nakaraang eleksyon. So, kung mataas ang boto niya, anong ibig sabihin? Maraming Pilipino masusuya, hindi lang taga-iglesia. Maraming Pilipino bumuto sa kanya. So, ngayon, kung gano'n, ano ngayon ang mangyari niyan? Sabi ni Christian San Agustin, may magaganap. Mukhang manghula to si Christian Agustin. May ganap na naman nationwide na rally po at basta-basta ang magiging, di basta-basta ang kwan. Ang bilang kapag kinulong si Marcoleta. Yun. Sigurado po ako, hindi lang kasi ang mag-aklas niyan, hindi lang taga-iglesia. Marami pong bumuto, ulitin ko lang, maraming bumuto kay Marcoleta. Ngayon, ito, yung pinakita ng INC, ano lang yun, ganun lang yun. May gagawin sila, kumbaga warning lang yun sa kay Bongbong Marcos. Ladies and gentlemen, ang utak talaga sa lahat nito ay si Bongbong Marcos. Si Sandro at si Bongbong Marcos. Bakit naman? Anong pakialam ni Bongbong Marcos? At bakit kailangan niya? Unang-una po, kapag wala pong hadlang sa investigasyon, ang mangyayari po, mabibisto ngayon kung sino ang sa likod. Ang lihim, mabibisto ang lihim na nakatago sa loob ng mga maleta. Sigurado yan. Sino ang pinakamataas? Sino bang pwedeng gumawa nun? Ang pwede lang gumawa ng malita-malita ay yung tagaragay sa malita ng pera. Pero, saan naman kukuha ng panlagay ng pera? Para saan naman makakuha ng pera na ipanlagay sa malita? Of course, nandun yun sa mga kontrata. Anong klaseng kontrata? Pag
Karabihan pagpagawa ng flood control projects. Ang ibig pong sabihin yan ay yung pera na nilaan sa flood control, ang malaking bahagi niyan ay kinuha nila. Dala nga. Kinuha nila at binulsa. Yan po ang nangyari. Pero paano kunin? Ang tanong. Para maintindihan natin. May proyekto. Ang nagpapatupad po ng proyekto ay district engineer. Sa kada buong bansa, district engineer. Si papatupad ng district engineer, magpapabidding siya, may mga kontraktor. Sa kanya lalapit. District, halimbawa ng Bulacan. Kada probinsya may mga ilang district. So, magpapabidding ngayon ang district engineer. Alam mo, kung district engineer patakbo dyan, ang tanging pwedeng magyari ng bidding dyan ay district engineer lang. So, ibig sabihin, pag ayaw ng district engineer, walang mangyayari na dayaan sa bidding. Yung dayaan sa bidding po, yan po ang ugat ng lahat ng mga flood control na mga lumabas na nagkaroon ng flood control na hindi na itayo. Oh, yan po ang bidding ang pinag-umpisahan dyan. So kung bidding ang pinag-umpisahan, ang ibig sabihin po ay lumubag ang bidding. Kasi kung tama po ang bidding, kung labanan ng husto, pabagsakan ng presyo yan. Ano ang red flag? Ano mga indikasyon na nagkayarian sa bidding? Merly sa Sonbing, isa sa mga indikasyon po, Marilyn Bundok, ay ganito, si Christian San Agustin. Warning talaga yun kasi, so tama ako, no? Tama ako, Christian San Agustin. Talagang warning lang yun. So, Zeni Manarastas, the government run by Satan. Mga satanas na nga naman dyan lahat eh. Si katud ako, sana pinabayaan na lang ang flood control na yan tuloy. Ngayon, daming mga nasa construction, walang trabaho. Daming walang trabaho. So ngayon, dahil madaling lukuhin ang construction, kaya nagkaroon ng kita-kita. At kaya nagkaroon ng kita-kita, may lakas loob pa ang iba. Huwag na lang gawin. Yan sana ang mga misyon ni Marcoleta. Tahasang sinabi ni spokesman ng INC na si Ed Zabala na sinusuportahan nila ng tudo si Marcoleta. Hindi nila ilakalain, halata na sa kanila ang ginawa ni Lacson. Ni Soto. Inagaw ang flood control na investigation sa pamamagitan ng pagkuha ng Blue Ribbon Panel mula kay Marcoleta. Halata naman kayo, Lacson. Halata naman kayo, Soto. Wala na kayong mukha, may tatabo. May tatakuan, may harap. Pero makapal na mukha naman kayo, harap na lang kayo ng harap. Ano pa kayo paliwanag mo na 9 months na hawak mo ang committee, wala kayong investigasyon? Ang nakakahiya pa sa lahat yan, si Lacson pa nagkwento na nag-deliver si ASIC or Yusek Adrian Bersamin ng pera worth 7 billion sa pamamagitan ng armored car. Armored car na dinala sa kanya ni Trigib Olaybar. Tapos binaniho niya, nagpalitan sila ng armored car.
minaniho niya palabas at dinala kay BBM. Sabay text kay BBM, boss, okay na boss. Nakuha ko na. Sabi naman ni BBM, okay, good, be good. Ladies and gentlemen, si BBM ang sa likod po ng lahat na ito. Mapaaway man sa politika, si BBM lahat ang nagpasimulo ito. So, paano ngayon yan? Dahil yan, napipintong na talagang bibirahin ni Marcolita yan. By hook or by crook, gawa nila ng paraan. So, because of that, number one na rason ay kailangan mission nila ni Boying dapat ikulong si Marcolita para hindi na makapagbigay ng hasik o makapaghasik ng lagim. Eh di ginawan tuloy. Ang pinagbasihan yung campaign expenses na kinuwento niya, nakakuha siya ng donasyon galing kay Mike Defensor na 30 million na kumuha siya kay Joseph Espiritu ng 20 million. Kumuha siya kay Jonathan Biray ng 25 million. So, a total of 75 million. Okay. So, ngayon, ang tanong ngayon, nag-anunsyo na si Boying na itutuloy niya kahit na may rally ng iglesia. Itutuloy niya pagsampa ng kaso. Ngayon, ladies and gentlemen, sabi nga nila ni Kwan, bakit? Magsasampa lang naman ng kaso, korte naman magsasabi kung ano ang ebidensya. Yung justice, ay ibig sabihin yung sandigan ba na magsasabi. So bakit, ang argumento nila, bakit anong kinatatakutan ni Marcolita at saka ng INC? Kung talagang wala siyang kasalanan, bakit siya matatakot? Parang gano'n ang argumento. Ito naman po ang sagot yan. Alam naman ng INC, alam ni Marcolita bilang abogado, na ang pagsampa ng criminal case ng ombudsman sa Sandigan Bayan ay nirerespeto ng Sandigan Bayan. Total, umpisa lang naman yun. So anyway, sa ganitong pangyayari, ang tanong natin, nagsalita kasi si Marcolita na umamin siya na may 75 million siya na nakuha. Which is, yan po ang marka na honest talaga si Marcolita. Tapat siya. So kung honest siya, lumalabas dito, siya na ngayon ang nagiging biktima ng pagiging honest niya. Natumanggap siya ng 75 million. Ginamit niya sa kampanya lahat. Sinampahan siya ng kaso sa Comelec. Ang tawag, paglabag sa susi. Anong susi? Statement of campaign expenses and expenditures. Campaign expenses. SOSI. Statement of campaign expenses. Ayun ang SOSI ibig sabihin. May kaakibat na kulong ito kung hindi ka magbibigay ng susi. At may parusa na hindi ka na pwede tumakbo sa sunod kung nalabag mong susi. So, ang nangyari, ang Comelec naman, inabsuelto si Marcolita sapagkat ang pera po ay binigay noong buwan ng Enero taong 2025 at wala pang campaign period. So, ngayon, dahil dyan, binasura ng Comelec ang kaso laban kay Marcolita. At dahil binasura, kampante na sana si Marcolita. Adios, Patria Adorada. Ay, nagsampa rin. Ngayon, itong huli ng plunder, sila ni Remulla. Ang kanilang mga, later on, inamin niya mga abogado na lower in rank sa kanila ang nagdesisyon na kasuhan si Sara. Si Sara, si Marcolita. So, ano naman ang
kagalingan na mapupunta sa kanila o sa grupo nila ni Boying kung kakasuhan si Marcolita. Ang kabutihan na makukuha nila ay makukulong si Marcolita, so magiging 21 na lang ang senador. Divided by 3, that is 21. So times 2 ang 7 pala. Ang 7 times 2, 14 votes. So yun ang makukuha nila. Kaya nagpupursige sila na makulong si Marcolita. So, ang tanong ngayon, pag magsampa si Boying Rimulya, makukulong ba? Yan ang malaking tanong. Sagot! Hindi siya makukulong. Bakit? Natakot na ang justices na magdesisyon ng alanganin sa kaso laban kay Marcolita. Ang akusasyon ng ombudsman, pati ombudsman ka nagpakita eh. Nagsabi si Boying hindi daw siya naggumawa ng kaso, kundi mga abogado sa loob ng opisina niya. Totoo ba yan? Oo, totoo yan. Pero si Boying pa rin ang magpipirma ng aprobahan. In other words, si Boying pa rin ang utak. Ang problema natin ngayon, hindi binigyan. Sa nag-usap tayo, wala pang natanggap na resolution si Marcolita para mapasampa niya yung motion for reconsideration. Pero nevertheless, ang theory nila ni Marcolita, ni Boying Rimulya, yung tinanggap ni Marcolita na 75 million ay nanggaling sa masama raw. Ill-gotten wealth. Ibig sabihin masama. So paano naging masama kung donation binigay na pera yun? So para mapahaba nila ang kanilang definition at maaprubahan ng Sandigan Bayan, ay tinukoy nila ang 75 million na campaign fund. Campaign fund yun, hindi yun panggip. Hindi na galing sa motor ni Marcolita, kundi talagang binigay lang sa kanya. As pinaliwanag ko kanina, sa panahon ng tinanggap ni Marcolita ang 75 million, nagbayad naman sila ni Mike Defensor, Joseph Espiritu, at si Aristotle Biray ng buwis sa pag-donate. So, ibig sabihin, malinis. So, paano mo ngayon sabihin na ill-gotten ang isang pera na kung saan ang binigay, nagbayad pa ng buwis? Makitid lang talagang utak nila ni Boying. Given by the reason of his political office. Not political, but office niya. Sapat na ba yun? Kung ako tanungin nyo, hindi po. Hindi lahat ng pagbibigay sa congressman ay bawal. Besides, walang kasamang kontrata. In other words, shortcutin na lang natin, ay talagang mananalo si Marcolita rito. Pangalawa, walang tinatawag na mens rea. Walang intensyon na personal. Na tirahin kami, halimbawa, o tirahin si Marcolita o ano. So, sabi nila ni Boying, yung pagtanggap pa lang ni Marcolita ay pasok na, shot na sa banga. Ang sagot ko naman dyan ay inanalyze ko na yan. Ang lahat po na pera na ibinigay ay kailangan may sabit. Kailangan may pakay. So kung may pakay, walang problema. Kailangan patunayan din ang ebidensya na pakay. Ang problema pakay na sa loob ng utak. Kahit na buksan mo pang ulo ng tao, hanapin sa utak, wala ka rin makikita. Yan ang wonder of God. So, ngayon, dahil tutukuyin nila yung pera na pribado, ay bawal ko na magtumanggap ang empleyado o sinong opisyal ng pera. Pero dapat por Diyos por Santo. Tingnan ninyo sa anggulo na mens rea. Ano ibig sabihin mens rea?
May intention ba siyang gumawa ng krimen? Yan ang tanong. So nung tinanggap pa niya, ano ang krimen na maaari niyang malabag? Katatanggap niya lang. Samantala yung nagbigay ng regalo ay nagbayad pa ng tinatawag na nagbayad pa ng buwis. Yung namigay. So kung nagbayad ng buwis, inosente. So, inosente bang pera sa pagbigay? So kung nagbayad naman lang sa donation tax, walang problema. So ano pang iba na pwede magiging illegal sa pagtangkap? Oy, baka yung susi hindi pag-report. Nagdesisyon na po yung COMELEC. Pwede lang walang susi kasi binigay ang pera sa panahon na hindi pa kampanya. Ito na ngayon nakita nila na sa urirat nila ni Buying, nakakita sila ng butas kuno. Nakatanggap ng 75 million, hindi ni-report sa SALN. At bakit hindi ni-report sa SALN? Ay karapatan naman ni Marcolita yan. Bakit? Wala namang napunta na pera sa kanya. Kahit piso. Napunta sa kampanya yun. So kung walang napuntang pera sa iyo, hindi mo pwede sabihin na dapat ilista mo sa SALN mo. At hindi rin yan ill-gotten. So ngayon, titignan natin sa anggulo na bribery, baka naman may mga gustong kunin na proyekto itong tatlo. Wala on record, wala. Papatapos na siya sa congressman. Hindi pa siguro ang pagpapadalo sa Senado kung kaya. So, ibig sabihin, you cannot see or say that there is a crime upon a thing that is still not existing. Kumbaga, speculative lang yun. So, nanalo, kung nanalo kayo, kung hindi yan para sa walang rason, ibig sabihin, inosente pagkabigay, ano pang iba? Susi, sinabi ng COMELEC, walang batas. Walang nilabag na batas. Ano pa pang iba? Yan. Maaari magbigay ng kontrata si Marcolita. Wala eh. Wala na siyang, ulitin ko lang, wala na siyang committee membership ng panahon na yun nang tinanggap niyang pera. So, hindi mo pwede sabihin ay may paglabag sa campaign expenses. Ang kampanya, ilista, i-report mo. Hindi niya na ni-report kasi tinanggap niya sa panahon na wala pang kampanya. So, ang tanong ngayon, walang mensahe, walang balak, walang intensyong gumawa si Marcolita ng krimen kung meron man sa pagtanggap ng pera. Yun, pwede, halimbawa, SALN law. Sabi ko na nga sa inyo, ang perang tinanggap ay sa kampanya napunta yun, hindi napunta sa akin. Si Marcolita, obligado lang lamang siya maglista kung ang 2 million doon sa regalo ay kinuha niya. Hindi niya kinuha eh. So ano pa bang ibang ebidensya? Inosente pagdating doon. Ano pa ibang krimen? Bribery, walang project. Nang dahil lang sa opisina niya, hindi rin masabi kasi patapos siya congressman. Maging senador, hindi naman sigurado kung mananalo pagka-senador. Kaya inuulit-ulit ko talaga, pinupukpok ko to sa ulo ni Buying Rimulya. Pag walang mens rea or intention to commit the crime of plunder, wala kang kaso. Paano natin masabi na walang intention na mag-commit ng crime? Ulitin ko lang, wala ako nakitang ibang krimen. So in other words, kung walang krimen, walang public money na mapag-usapan. Lahat ay private money. So with that, sigurado po ako na kapag tinuloy nila, yung rally na yun ng Iglesia ni Cristo, warning lang yan. At sasamahan pa sila ng imay-ilip. Napakita na doon. Mga iminilip. At sinasabi pa raw, andun pa doon si Bato. Wala po, hindi ko nakita. Sige, hanggang dyan lang muna tayo at naipaliwanag ko na sa inyo, basta kay ako, ang tingin ko na parang dating, subukan nyo ako
Sabi ni Bong Revilla. Paano masabi ni Boying Rimulya? So, iyan na lamang po at maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat.